Good day everyone, my name is JT Gutierrez and my topic for today is cooperative learning. Ang cooperative learning ay isang paraan ng pagtuturo kung saan ang mga bata ay nagtutulungan sa maliit na grupo upang matulungan ang isa't isa na makamit ang isang layunin sa pagkatuto. Sa halip na mag-aral ng mag-isa o tanggapin lamang ang impormasyon mula sa guro, ang mga mag-aaral ay nagsama-sama upang magbahagi ng kaalaman at magtulungan. Ang cooperative learning ay nagkabatay sa paniniwala na ang mga mag-aaral ay maaaring makamit ang mas mataas na antas ng pagkatuto kung sila ay nagtutulungan kaysa kung sila ay mag-aaral ng mag-isa. Ayon sa ibang teachers, pag nagtutulungan ang mga students sa kanilang group activity is tinatawag nilang cooperative learning. Pero ayon kay Johnson et al. 1993, hindi siya naniniwala na yung mga group activity is cooperative learning. Kasi, di ba sa isang group activities, merong mga student na hindi tumutulong. Si Slavin at Johnson and Johnson ay nagtagda ng mga batayan para sa cooperative learning. Ayon sa kanila, may dalawang mahalagang bahagi ang cooperative learning. Una, cooperative task. Ito ang gawain na kailangang gawin ng mga mag-aaral ng magkakasama. Dito, ang bawat isa ay may mahalagang papel at kailangang magtulungan para matapos ang task. Karaniwang ito sa mga group work, ngunit hindi lahat ng group work ay cooperative learning. Pangalawa is cooperative incentive structure. Dito, ang mga mag-aral ay nagbibigayan ng gantimpala batay sa tagumpay ng buong grupo. Hindi lang ng isa o dalawa. Ibig sabihin lahat ay magkakaroon ng benefits kapag nagtagumpay ang grupo bilang buo. Kaya nagtutulungan ang bawat isa. The study of Johnson-Johnson 1994 presented the 5 basic elements of small groups to be considered as cooperative 1. Una, ang positive interdependence ay nangangahulugang ang tagumpay ng bawat isa sa grupo ay nakasalalay sa tagumpay ng buong grupo. Ibig sabihin, ang bawat miyembro ay may mahalagang papel at kailangang pagtulungan para magtagumpay ang lahat. Kung hindi magtutulungan, hindi magiging matagumpay ang grupo. Pangalawa, direct interaction. Dapat magtulungan ang mga estudyante sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan upang matuto sila mula sa isa't isa. Pangatlo, individual accountability. Bawat miyembro ng group ay may responsible na matuto at mag-contribute sa grupo. Hindi pwedeng umasa lang sa isa. Pangapat, appreciate interpersonal skills. Dapat gamitin ng mga estudyante ang tamang kasanayan sa pakikisalamuha, tulad ng pakikinig, paggalang at epektibong communication. 5. Reflective learning. Dapat pag-isipan ng mga estudyante ang kanilang mga natututunan at kung paano naging epektibo ang pakikipagtulungan sa grupo. Ang pagsusuri sa kanilang mga karanasan ay tumutulong sa kanilang paglago bilang mga mag-aaral. Cooperative learning is being used worldwide for 3 primary reasons. It is clearly based on theory. First, napatunayan sa mga pag-aaral na epektibo ito sa pagpapabuti ng pagkatuto ng mga estudyante. Pangalawa, may malinaw na mga hakbang na maaaring sundan ng mga teacher para magamit ito ng tama. Pangatlo, pinapalakas nito ang pagtutulungan ng mga estudyante upang magtagumpay sila sa academic kaysa kung sila ay mag-aaral ng mag-isa. And ayon kay Stoll at marami iba pang mga theory tulad ni Haite, may mataas na pagkakataon ng mga estudyante na magtagumpay kapag nagtutulungan sila. Chambers, hindi magiging matagumpay ang pagkatuto ng estudyante kahit anong strategy sa pagtuturo ang gamitin kung wala silang interest o dahilan para mag-aral. Ibig sabihin mahalaga na may motivation ang mga estudyante at gusto nilang matuto para magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Next is
3 motives for students engaged and learning as educators use cooperative learning. First, outcome motive. Pinapalakas ang pagtutulungan ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga rewards. Halimbawa, nagbigay ka ng activity then sinabi mo kung sino ang unang matatapos sa activity is may reward, like may plus 10, ganon. So, yung mga estudyante is mamomotivate sila na magtulungan para mapabilis na matapos yung activity na pinapagawa mo. Next is main motives. Ang main motives ay ang pagpapaliwanag kung bakit natututo ang mga estudyante dahil may natural na interest sila sa gawain. Ito ay bago at nakakatuwa at may paraan kung paano ito gawin. Halimbawa, kung ang isang guro ay nagpapagawa ng project kung saan kailangan gumamit ng bagong technology o mga materials na hindi pa ginagamit ng mga estudyante, mas magiging interesado sila at mas madali silang matatapos ang gawain dahil excited ito at may gabay kung paano gawin. Next, interpersonal motives. Ang interpersonal motives ay nagpapalakas ng pagtutulungan sa grupo dahil sa suporta ng mga kagrupo. Ang kagustuhang tumulong sa iba at ang pangangailangan na maging bahagi ng isang grupo. Halimbawa, kung ang isang estudyante ay may mahirap na gawain at may kaklase siyang handang tumulong, magiging madali at masaya ang kanilang pagtutulungan. Bukod pa rito, ang mga estudyante ay mas mamomotivate na makisali sa grupo dahil gusto nilang makisalamuha at mararamdaman na bahagi sila ng isang samahan. Next is some advantage in cooperative learning. Ang cooperative learning ay nakakatulong sa mga estudyante dahil mas marami silang natututunan kapag nagtutulungan kaysa kung mag-isa lang sila. Nagiging mas masaya sila sa pag-aaral at mas magkakaroon ng magandang ugnayan sa kanilang mga kaklase at natututo sila kung paano makisalamuha ng maayos. Ang pagtuturo ay naglalayong turuan ang mga estudyante na hindi laging umasa sa guro, kundi mas magtiwala sa kanilang sariling kakayahan na mag-isip, maghanap ng information mula sa iba pang mga pinagkukunan, at matuto mula sa ibang mga estudyante. Sa ganitong paraan, magiging mas responsible sila sa kanilang sariling pagkatuto at pati na rin sa pagkatuto ng iba. Ang cooperative learning ay natutulungan nito ang mga estudyante na irespeto ang bawat kakayahan ng bawat isa at tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba. Mahalaga ito sa mga klase ng may iba't ibang culture o may mga estudyanteng may kapansanan. Next is, tinuturuan din nito ang mga estudyante na ang pagkakaiba ng pananaw ay hindi kailangan maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, kundi maaari itong maging positive way sa mas malalim na pag-unawa. Ang strategy na ito ay nakakatulong sa mga estudyante na maging mas tiwala sa kanilang sarili dahil binibigyan sila ng pagkakataon na magtagumpay sa pagkatuto, hindi lang ang mga magagaling. Binabago din nito ang pananaw nila sa pag-aaral mula sa pagiging isang gawain na pag-memorize ng mga bagay patungo sa pagtingin ng pagkatuto bilang isang proseso ng pagtutulungan at pagbuo ng kaalaman. Ang pahayag na ito ay nagsasabi na mas maganda ang pagtutulungan at pagpapasya ng sama-sama kapag ang mga tao ay may mahirap na gawain o project. Halimbawa, kung ang mga estudyante ay naggagawa ng malaking project na mahirap tapusin ng isa lang, kailangan nilang magtulungan para mag-set up ng mga gagamitin at magsasagawa ng mga experiment at mag-a-analyze ng mga data. Tinutulungan ng pahayag na ito ang mga mag-aaral na magkaroon ng magandang relation sa kanilang mga kaibigan, kaya natututo silang lutasin ang mga problem ng maayos. Dahil dito nababawasan ang mga masasamang asal tulad ng pambubuli. Consequently, Kellen 2009 suggested this consideration when using cooperative learning. Dito, gamitin ang cooperative learning para matulungan ang mga mag-aaral na magpaunlad ang kanilang kasanayan sa pakikipagtulungan at pakikipag-communicate habang natututo ng mga aralin. Ang cooperative learning ay tumutulong sa kanila na magsanay ng mga social skills habang nagtutulungan sa mga gawain.
Dito naman sa do not use cooperative learning if kung ang mga estudyante ay wala pang mga kasanayan sa pakikipagtulungan at pagbuo ng team, kung hindi pa sila marunong makipag-collaborate o makipag-teamwork, maaaring magdulot ito ng kalituhan at hindi magandang resulta sa kanilang pagkatuto. Gamitin ang cooperative learning kung nais mong magamit ng mga estudyante ang kanilang mga prior knowledge bilang basihan ng masusing pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas mapapadali nilang mai-apply ang malalim nilang kaalaman sa panibagong concept. At huwag gamitin ang cooperative learning kung kulang ang mga estudyante sa naunang kaalaman na makakatulong sa kanilang pagtutulungan. Kung wala silang sapat na background, mahihirapan silang magtulungan at mag-discuss ng mabuti, kaya maaaring magkaproblema sa kanilang pagkatuto. Gamitin ang cooperative learning kung gusto mo mag-explore ang mga estudyante ng mga panibagong idea or perspective. Dito, matutulungan nila ang isa't isa na magbigay ng iba't ibang idea or solution. Thus, huwag gamitin ang cooperative learning kung walang sapat na oras ang mga students na mag-collaborate. Kung kulang ang oras para mag-discuss at mag-isip ng maayos, baka kasi maging hindi effective yung cooperative learning. How to use cooperative learning as a strategy in class. Teacher's preparation. Bilang guro, ang pangunahing layunin ay gawing magkasama ang mga mag-aaral sa paggawa ng mga projects, magbahagi ng mga idea at magtulungan sa pagkatuto. Upang magtagumpay ito, mahalaga na lumikha ang guro ng isang kapaligirang magpapakatuto na magsusustain ng mga positive na ugnayan at may layuning pagtutulungan sa bawat isa. Kailangan din ng guro na magsanay ng tamang interpersonal na kasanayan sa mga estudyante upang magtagumpay ang strategy nito.